Good evening po sa inyong mga farmers, ayan. So ngayon po, meron ako i-share sa inyong mga farmers. Meron akong konting tips para po sa inyong mga chikiting na nag-aaral po ng kinder or nursery na hindi pa po nila alam paano sumulat ng kanilang mga pangalan o di kaya ah, paano magsulat ng letra o mga letters po mga farmers. Kahit po yung mga alphabet letters po, ganun. So ngayon po mga farmers, marami kasi sa atin na nagpapaaral ng mga ina, na marami sila mga, marami mga chikiting, lalo na po yung nasa mga 4 years old pa po yung mga anak nila. Siyempre excited po sila magpapaaral, ganun. Kasi yun nga, lagi silang, lagi po silang nakakita dun sa mga kapitbahay nila na yung mga anak nila po ay nag-aaral kahit na sa mga 4 na taong gulang pa po sila. Tapos yung iba naman po, 5 years old, ganun. So ngayon po mga farmers, meron akong tips po para naman ho na mabilis matututo magsulat po ang inyong mga chikiting or mga anak natin yan. So ngayon mga farmers, lalo na po ngayon na galing po tayo sa mga selebrasyon, gaya po ng Pasko at New Year. So, di ba? Nakakaano din yun. Kumbaga yung iba kasi nakakalimutan na nila paano sumulat. Kasi meron din po mga parents na or mga magulang na masyadong busy sa kanilang mga trabaho. Tapos po, syempre yung mga anak nila po, hindi na nila masyado natututukan gawa ng masyado na po silang busy sa kanilang trabaho. So ngayon po mga farmers, ang i-ano ko po sa inyo, meron akong ituturo sa inyo na madali lang po matututo ang anak niyo magsulat at mabilis lang po siyang matututo po. Basta mga farmers, sundan niyo lang po ang aking mga tips po na meron akong ituturo po sa inyo mga farmers para po kahit paano, kahit nasa bahay tayo, bukod po sa school, kahit nasa bahay po tayo, ay yung anak natin ay matututo na po siyang magsulat ng kanyang pangalan or yung mga litra po, gaya po ng mga alphabet letters. So, matututo na po yung anak ninyo kahit nasa bahay lang kayo. O di kaya, gawin niyo po siyang libangan para po hindi po siya mahirapan pagdating po ng next ano po, next year kung ano na po ang ano po na anak niyo. Kunyari po nasa ano pa siya ngayon, nasa ano pa po siya ngayon, nasa nursery o di kaya kinder 2. Kasi 'di ba syempre next year pag once po na kinder 2 na yung anak niyo, tapos pagka next year niyan, grade 1 na po yan. Tapos hindi siya masyado marunong sumulat ng kanyang pangalan. Kasi po, nahihirapan po siya paano po sumulat. Kaya eto mga farmers, tips ko lang po sa inyo, basta ho, masundan nyo lang po ang aking konting tutorial po tungkol po dun sa paano po matututo magsulat po ang inyong mga chikiting ng letra o di kaya bumuo ng pangalan sa madaling paraan po mga farmers. So ito talaga hindi kayo magsisisi po, basta po sundan nyo lang po ang aking mga ituturo ngayon mga farmers. Dahil ito po ay napakadaling gawin at hindi po mahihirapan ang inyong mga chikiting. At hindi po siya dito may inip kasi po napakabilis na po siya gawin at hindi po kayo maaano sa anak ninyo kasi baka po sa tingin nyo ay nahihirapan kayo. So eto, para sa inyo to mga farmers, sa inyong mga chikiting pala, ayan, na nag-aaral po. Lalo na ho ngayon, malapit na po tayo mag-closing. Pupunta na po tayo sa next level po ng ating mga chikiting. Tapos hindi pa po nila alam paano sumulat ng kanilang pangalan or bumuo po ng kanilang pangalan. So ngayon, eto, napakadaling gawin. Kaya panoorin niyo po mga farmers ng kung baga tapusin niyo po ang aking
tutorial para po sa inyong mga alagang mga anak po na nag-aaral. Yan. So, ito na po mga ka-farmers, ito na yung tips ko po sa inyo para mabilis po matututo ang ating mga anak paano po sumulat or bumuo ng kanilang pangalan po sa pamamagitan ng po ng ah, pagsusulat ng kagaya po nito mga farmers. Ayan. So, ako kasi pinapakita ko sa inyo, meron ako ditong, ano lang po ito scratch lang po ito eh. So, ito na mga farmers, ang ginamit ko lang po dito ay scratch lang po ito. Itong ginawa ko po ngayon, scratch lang po ito mga ka-farmers. So, gumamit na po ako ng calendar po, yung sa likod nito. So, ngayon, mag-start na po tayo mga farmers. Ipapakita ko po sa inyo paano po matututo ng mabilis magsulat ang inyong anak ng letra. So, una po mga farmers, unahin natin maglagay ng tuldok o kaya sa English ba to dot ata parang gano'n na. Yan. So, ganito, unahin natin yung letter A, A as in apple. Yan. So, maglagay tayo ng dot pa triangle yung shape pa triangle. So, ganito lang po mga farmers. So, panoorin nyo po. Yan. Kahit ilang tuldok po ang ilalagay nyo po, so depende na po sa inyo yun. Kasi po, kayo po ang nakakaalam kumbaga, kung gaano po siya kahaba or kalaki ang isasulat nyo po na letra para po makita po na anak ninyo. So, ito lang siya mga farmers. Ganyan lang po. Di ba meron na po ako nilagay na tuldok dito sa gilid? Ang shape nito pa triangle kasi po yung letter na isusulat natin, letter A as in apple. So, sa kabila tapos na tayo. So, dito naman po tayo mga farmers. Ganyan lang po siya. Lagyan dito sa may tapat ng dot ulit. Yung mga tulok-tuldok po, kumbaga. Ayan o. Ayan. So, ganyan lang siya kadali. So, ganyan na po siya mga farmers. Nabuo na po siya yung tuldok. Ganyan. Pa-triangle po yun. Tapos, syempre po, ang litrang A as in apple ay meron po siyang guhit sa gitna. So, lagyan na rin po natin ng dot po. Dito sa may gitna po mga farmers para mabuo po natin siya ng letter A. Yan. Ito po. So, lagyan natin dito ng tulok sa gitna. So, kita niyo po mga farmers, letter A na po siya. Dapat natin sa camera. Yan. Yan. So, meron na nakalagay na dot. Shape niya pa triangle una. Tapos, nilagyan natin sa gitna na dot na rin ho. So, pagkatapos nito mga farmers, guguhitan natin dito sa may bandang gilid una. Depende na rin po sa inyo kung alin dito ang uunahin nyo po na guguhitan. Para ho, mabuo siya na letter A as in apple. Ayan. So, ako naman dito ang gagawin natin una. Ganyan lang siya mga farmers. So, para mabilis lang. Diba, nabuo na natin yung tuldok. So, dito naman po tayo. Yan. Guguhitan lang din natin dito mga farmers at sundan natin yung tuldok na nilagay natin. Ayan o. So, ganyan lang siya. Diba? So, unang linya, nailagay na po natin. So, sa kabila na naman po tayo para mabuo siya. Ayan. Pwede natin idiin natin para kitang-kita naman. O, diba? So, ganyan na po siya. Triangle na po. Pagkatapos nito mga farmers, guguhitan natin dito sa bandang gitna. Ayan. So, 'di ba? Napakadali lang bumuo mga farmers ng letrang A or A. Ganyan lang po siya kabilis. Kahit anong klaseng
mga litra po, ang una niyo pong gawin mga farmers, pwede niyo po siyang, ganito rin po ang pagkagawa. Unahin natin yung tuldok para po masundan ng inyong anak bago po siya gumuhit ng eto, para po mabuo yung letra po na isusulat niya ho mga farmers. So, eto tapos na siya, letter A na ito mga farmers. So, napakadaling gawin, kumbaga. So, ang kasunod naman po mga farmers, kunyari, letter C. So, i-shape nyo lang po yung tuldok po ng litra kung ano po ang gusto nyong ipapasulat po sa anak ninyo para po matututo siya. Tapos, pagkatapos nung tuldok na inaano ko po dito mga farmers, paguguhitan nyo po yun sa anak po ninyo. Ayan. So, kunyari po, letter C. Gagawa tayo ng letter C. Ayan. Dito to mag-start, ganyan. So, i-shape nyo lang po yung tuldok mga farmers kung ano yung gusto na pong ipapasulat sa anak ninyo. I-shape nyo lang po yung tuldok. Ayan. So, nagawa na po natin, letter C. Masyadong maano kasi hindi tumatalas yung yung lapis ko, pero okay lang, at least pinapakita ko sa inyo yung sample at papaano po siya gawing mabilis para po hindi kayo mahirapan magturo sa anak ninyo mga farmers. Ayan. So, ito na siya, letter C. So, pagkatapos ng tuldok, ng ganito na nabuo na siya ng letra, lalagyan nyo siya ng linya. Ayan. Kung anong shape po yung, kung anong letra po. Gaya nito. So, ang ano natin ginawa mga farmers is letter C. So, ano po natin yan, buuhin po natin to. Ayan. Yan o, letter C. O, diba? Napakabilis lang siya gawin. Kaya, para po sa mga anak ninyo na medyo nahirapan siyang magsulat ng pabiglaan kasi hindi naman po lahat ng mga anak natin or mga chiting natin, mga farmers na maaga pa sila nag-aral na mabubuo nila agad yung letra. Kailangan talaga meron silang mga konting tutorial na ano sa kanila, kumbaga ituturo niyo po sa kanila para mabilis nila makuha yung pagbuo ng letra, ganun. Kasi po mga farmers, marami kasing nahihirapan sa ngayon dahil syempre yung mga bata hindi mo yung mapipilit kung ano po yung alam niya sa pagsusulat kasi syempre yung anak natin nagagalit yun or umiiyak sila pag pinipilit natin yun na gawin mo to, gawin mo yan, ganyan ganyan, kahit hindi naman nila kaya. So ito, tips ko po sa inyo mga farmers, kaya sana po meron kayong natututunan sa aking mga tips po na kagaya po nito. So magbuo na naman tayo ng isang letra. Letter T. Ayan. Napakadali nito mga farmers, letter T. Ayan. So, ay kunyari, letter O na lang para hindi masyado mahirap para sa anak natin. So, letter O. Letter O. Yan. So, lagyan ulit natin ng tuldok. Ganyan. Geto lang po pagkaturo sa inyong mga anak mga farmers para hindi po sila mahirapan. Pati din po kayo, hindi kayo mahirapan. Buuhin nyo po yung dot ng letra na ipapasulat nyo po sa inyong mga anak. Ganito, ito sumulat ako ng letter O. So pagkatapos nito, sundan natin siya ng guhit. Pag ganito po, ayan o. Yan. Letter O. Kasi ganito sinordcut ko dito. Yan. Letrang O. So, diba? Pag ganito po ituturo nyo sa inyong mga anak, mga farmers, hindi po kayo mahirapan. Kasi ito talaga, tested ko po ito. Kaya ko po sinishare sa inyo kasi nung maliliit pa ang anak ko po,
ito yung ginagamit ko sa kanila na ituturo ko po para mabilis silang matututo magsulat, mabilis nila makilala yung letra kasi siyempre, ah, bukod po dun sa mga charts na pinapakita natin sa ating mga chikiting, meron din po silang dapat na mga guide na makita kung paano siya isulat, paano siya gawin, para ho hindi sila mahihirapan. So, kahit anong klaseng letra mga ka-farmers, pwede nyo po siyang buuhin po na gaya po yung pangalan niya po, kung ano yung pangalan niya. Kunyari, ah, Mary Ann, ganun. So, buuhin niyo po siya dito ng ah, letra sa pamamagitan po ng pagsusulat ng tuldok. Yan, para hindi sila mahihirapan. Unahin natin yung kasi nasa inyo naman po yung mga farmers eh. So, depende po sa inyo kung ano pong name ang inyong mga anak. So, gaito din po din siya pagkagawa para po hindi sila mahirapan. Kaya, sana po mga farmers, meron kayong natututunan sa aking mga tips po tungkol sa pagsusulat ng letra. Kasi syempre, hindi naman lahat ng mga chikiting na mabilis sila maka-gets ng mga letra or matututong magsulat. Kahit ito po mga farmers, 4 years old pa po yung anak ninyo, kayang-kaya po itong gawin. Kasi yung anak ko, ganito eh, maaga din po siya nag-aral, nasa 4 years old po siya noon. Tapos, ito na yung tinuturo ko sa kanya. Hanggang ngayon po mga farmers, ayan, sa awa ng Diyos, ang ganda po ng sulat niya kasi maaga siyang natututo ng magsulat eh. Kaya, yun. Sana po mga farmers, kung nagustuhan niyo po ang aking mga video na to, please subscribe po para po updated kayo sa aking mga bagong videos na mga i-upload po at masundan niyo po kung ano po yung mga bago kong mga updates tungkol po sa aking mga videos. Yan. So, yan lamang po mga farmers ang aking ma-share sa inyo sa gabing ito. Kaya, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po mga farmers. Bye-bye.